Ikalma muna ang mga Junjun at panoorin ang anime na ito na puno ng bakbakan. Enjoy! Ang ating anime na i-recap ngayon ay Windbreaker. Nagsimula ang show sa isang taong naglalakad ng dahan-dahan sa manipis na lubid, tapos ay biglang hamangin na naging babala na aka siya ay malaglag at nagkakaroon ng mga flashback na mga scene na tila ba pinag-uusapan siya ng mga babae, matatanda, mga kaklase, trabahador at lahat sila ay sinasabing masama tungkol sa kanya at saka naputol ang lubid at nahulog na ang lalaki at pagkatapos ay nagising ang lalaki at nainis sa kanyang panag-interest sa mahihina at napunta sa scene na hinaharas ng grupo ng lalaki ang isang babae ngunit matapang. Nagpakilala ang bida sa kanila para daw iwasan siya ng mahihina at hanapin siya ng mga gang war at saka siya nagpakilala na si Kotoha Tachibana. Nagtataka si Haruka kay Kotoha dahil normal lamang ang pagtrato niya sa kanya kahit kakabugbog niya lang ng 5 lalaki sa harap niya at niya pa sa mukha kaya nagulat si Haruka kaya napatalon palayo at inaya ng santukan. Sinabi niyang nawirdohan nga siya dahil hindi siya nandidiri agad kay Haruka kumpara sa iba at kinwet sa kanya at pinasasalamatan pa siya dahil kadalasan ay pagbibintangan pa siyang ninakawan niya ito. Nagsalita naman si Kotoha na tama ang pagpili niya sa school pala yung mga binugbog niya kanina kaya naglakad lamang ito pero pinigilan siya at pinagtatawanan dahil sa angkin niyang buhok at mata at natawa siya pagkatapos ay sinuntok niya na ito. Nagtaka si Haruka at ipinaliwanag ni Kotoha na delikado ang lugar nila noon pero nagbago yun noong dumating ang mga taga-Furion at naglagay sila ng sign na kung may mga manggugulo ay lagot sila sa buffer ng Windbreaker. Nalilito si Haruka bakit ganito ang trato sa kanila dahil nagpapasalamat sa kanila kahit pa ganun ang kanilang itsura at sinabi. Pumasok si Haruka na medyo naiinis dahil sinasakyan siya ng isang matanda at inutusan niya na bumaba ito pagkarating at nag-superhero landing pa nga si nanay at nagpasalamat ang matanda at kinilig na naman siya. Aalis na sana siya pero tinihil pa siya ni Kotoha para pakainin ng egg sandwich. Wow, sarap dahil first day niya ngayon at inasar na naman siyang excited. Biglang pumasok ang blonde na lalaking ito at nadapa pagkadali ng paa. Siya si Niri, sabi ng matanda at pinakita niya ang suot niya kay Kotoha kahit may tag pa ito sa likod at nalaman ni Haruka na pareho sila ng grade. Pinansin din ni Niri ang mata at buhok niya at napagkamalan pa siyang stress na kahit bata pa na tinawanan naman ni Kotoha kaya nainis siya. Binalaan siya ni Niri na hindi ordinaryong school ang Furion at tinanong niya si Haruka bakit siya dito pumasok at ang sagot niya lang ay kukunin niya ang top spot. Sinabihan siya ni Niri na wag niya isipin ang mga bagay na ganun dahil makakalbo siya at tinawanan na naman ito ni Kotoha kaya naasar na siya at naghamon sa labas pero umalis na rin si Niri para magpatrol daw. Sinabi ni Haruka kay Kotoha na nakakainis si Niri dahil puro porma lamang siya at malamang duwag dahil marami na siyang nakita na ganun ngunit sinabihan siya ni Kotoha na wag masyado mag-assume. Palagi dahil lang nakita sa panglabas na anyo katulad ng kape na akala mo ay brown pero red pala talaga. Habang naglalakad ay naalok ng tinapay si Haruka dahil isa siya sa nagligtas sa kanila sa gulo kahapon pero nahiya siya at tinanggihan ito pero binigyan pa rin siya na para pang lunch niya at sunod-sunod na rin ang pumupuri sa kanya na mamamayan dahil sa ginawa niya at inaalok siya ng iba't ibang bagay kaya daladala niya ito. May lumapit sa kanyang babae at hiningian siya ng tulong at yun pala ay binubugbog ngayon si Niri dahil pinagtanggol niya ang babaeng hinaharas ng lalaki. Aalis na sana ang lalaki pero kumapit pa rin siya dito at sinabi ang moto ng Boferen pero pinagsusuntok pa siya nang dumating na si Haruka at sinugod siya ng mga lalaki at tapos na agad ang laban. Dahil tombo na silang lahat at hangang-hanga dito si Niri na kwento niya tuloy na punching bag siya dati at isang taga-Furion ang nagligtas sa kanya at nagustuhan niya na maging ganon din para maging malakas at maangas pero sinabi ni Haruka na hindi naman siya walang kwenta at nagpasalamat din ang babae para sa ginawa niyang pagtatanggol sa kanya. Bigla niyang tinanong si Haruka ng iba't ibang bagay at sinukatan pa siya kaya siya nabatukan nito. Ginawa niya daw iyon dahil kinukuha niya ang impormasyon ng mga taong naanggasan siya at eye guide niya daw si Haruka sa kapaligiran ng lahat hanggang sa top spot. Ipinakita saglit ang school at umupo si Haruka para kumain dahil nagugutom siya pagkatapos ng laban pero nag-aaya na si Niri umalis at ngayon ay nasa school na sila. Nakita na nila ang listahan ng sections at silang dalawa ay magkaklase pala sila at may iba pang kilala dito sa Niri pero bilang iniidolo niya lang.
Nawalan si Nirei ng gana bigla at kinabahan nang makita niya ang isang pangalan at sinabing maging mabait si Haruka sa lahat ng kaklase niya para makilala na hindi siya kalaban. Pagkabukas niya ng pinto ay nakatingin sa kanya ang lahat at natakot naman dito si Nirei dahil sa titig nila at may lumapit sa kanilang lalaki na may eye patch at hako na mahaba kaya naghanda agad si Haruka. Pinakilala niya sarili niya bilang si Leonardo DiCaprio pero biro lamang ito at siya si Suo at sinabi niyang ang eye patch niya ay nagtatago ng ancient spirit. Nang akala'y hahampasin siya ay pinuri siya bigla nito para sa ginawa niya kahapon at ipinakilala siya sa ibang kaklase sa pamamagitan nito kaya naglapitan ang lahates kanya at kinilala at pinuri rin siya. Bigla na lamang may nagbato ng lamesa sa gitna nila at ito ay si Kyotaro Sagishita at sinugod na rin siya nito pero nakailag ang lahat at natapos ang episode. Sumuntok si Sagishita kay Haruka pero nakailag naman siya habang sinasabi ni Suo na hindi magandang bagay ang sabihin na kukunin niya ang top spot habang nasa paligid siya ni Sagishita dahil matagal na siyang napunta dito at naging boffer na kahit hindi pa siya high school at matindi ang paniniwala nito sa kasalukuyang top spot ng Frieren at tuloy-tuloy pa rin ang atake ni Sagishita habang umiiwas lamang si Haruka at mukhang nadulas siya pero parte ito ng plano kaya nasipa ni Haruka si Sagishita at napadugo ang ilong at nagulat ang lahat dito. Sinabi pa ni Haruka na hindi siya matatalo ng isang taong hindi marunong mag-isip para sa sarili at nagambahan ulit ng suntok ang dalawa ngunit may nagsalita bigla sa speaker kung saan wine welcome ang mga bago ng napakalakas na boses at napansin ni Haruka na ang lahat ay matikas na nakikinig sa kanya. Siya ay si Hajime Umamiya ang representative ng Bofurian at sinabing top spot at pinakamalakas ngayon at sinabi niya lamang na enjoyin ang pagkabata at gumawa ng maraming masasayang alaala at tango. Nang tango si Sagishita at sinabi rin niya na siguradong walang mag-aaway ngayong unang araw kaya napapunas agad siya ng dugo sa ilong at ang huling sinabi ng top spot ay protektahan ang kanilang town. At iyon ang kaisa-isang rule ng Frieren. Sinusubukan ngayon ni Suo na pagbatiin ang dalawang nagsusuntukan kanina at sabi ni Haruka na nauna si Sagishita na umatake at dahil sa sinabi ni Suo ay nag-abot ng kamay si Sagishita para makipagbati kay Haruka at tinanggap niya naman ito kahit may alinlangan at nahihiya pareho. Pinuri bigla si Haruka ng kanyang mga kaklase dahil nasipa niya si Sagishita at may tumawag sa kanilang lahat para lumabas at nakita niya si Hiragi at nang mabanggit niya si Kotoha ay kinuha niya siya para pagsabihan na wag sasabihin nandoon ang babae sa kaguluhan kahapon dahil mayroong magagalit. Si Hiragi pala ay isa sa 4 kings ng Bofurian na nasa ilalim lamang ng top spot at sila Haruka ay nasa ilalim nila bilang mga member at sila ay magpapatrol ng town. Kinuha ni Hiragi si Haruka at Sagishita bilang utos ni Umamiya habang sila ay magpapatrol at alam nila na nagsuntukan na ang dalawa at kasama rin nila si Suo at Nirei. Pagkatapos ay tumutulong sila na magpintura ng mga nag-graffiti sa pader ng mga building at binigyan sila ng pagkain at sinabi rin ni Hiragi na masaya rin ang pagiging matulungin bukod sa laging nakikipagsuntukan. May nakita silang drawing ng pangit na aso at logo pala iyon ng isa pang team na katulad ng Bofurian at pag lumagpas sa bridge na iyon ay hindi na nila teritoryo at ang tawag sa nasa kabila ay Shishitoren. Bigla silang may narinig na tumatakbong lalaki at may humahabol sa kanyang mga nakadilaw na jacket at sila pala ay Shishitoren at biglang sinipa ng dalawa ang kalaban at tumamba ito agad sa isang sipa. May nagsalita sa likod nila na ikinatakot ng Shishitoren bigla at siya pala si Jo Togami, ang second in command ng Shishitoren. Kaya si Hiragi na ang kumausap sa kanya at nagising ang natamba kanina tapos ay nagalit dahil teritoryo na daw nila yun pero binasigan siya ng bote ng kanyang commander at binugbog pa lalo dahil natalo siya at sinabing mahina siya pero pinigil ito ni Hiragi dahil sinabing magkakampi sila pero itinanggi niya ito dahil walang lugar ang mahihina sa Shishitoren. Nagsalita naman si Haruka at sinabing nadismaya siya dahil bumugbog lang siya ng mahina at tinawag niya na itong power at nagharap silang dalawa at inasar pa siya nito at sinabi ni Jo Togami na bubugbugin niya si Haruka sa isang proper na lugar at hindi niya kakalimutan ang itsura niya. Isinama nila ang lalaking hinahabol kanina pabalik sa school para sabihin kay Umamiya ang mga nangyari sa kanya at ngayon ay nakita na nila si Umamiya na nag-aalaga ng mga halaman. Ngayon ay magpapaliwanag na ang lalaki.
Siya daw ay nakakita ng magnanakaw at hinabol niya ito at hindi na malayang nasa teritoryo na siya ng Shishitoren at hinabol siya ng mga ito ngunit buti na lang ay dumating nga ang dalawa at naiyak. Dahil siya daw ang dahilan ng magiging away ng Shishitoren at Boferen. Nagsalita na si Umamiya na alam ang pangalan niya at nagpasalamat dahil sinubukan niyang protektahan ang mamamayan at sinabing siya na ang bahala at nang nalaman niya na pa ang dalawa ay natawa siya. At sinabi ni Haruka na boring nga ang Shishitoren at nag-agree naman si Umamiya at masaya siyang andyan na si Haruka. Biglang may nagsalita sa baba ng school ng Frieren at ito pala ay ang leader ng Shishitoren na si Tomiyama Choji at tinatawag niya si Amehime na makipaglaban. May naramdamang sobrang lakas na presensya sa likod si Haruka at nakitang si Umamiya na palayon na pababa na at sinundan niya ito at pinatigil na sila sa pwesto. Ngayon ay magkaharap ang dalawang leader at naghahamon ng one-on-one ang leader ng Shishitoren at sinabi ni Umamiya na tumigil na siya dahil nakabugbog na siya ng ibang Frieren member ng biglang. Umatake ang kalaban at nasalo ito ng walang hirap ni Umamiya. Sinabi ni Choji boring na sa kanya dahil nasa top spot na siya na di katulad ni Umamiya na ang saya pa rin kahit nasa top spot din kaya gusto niyang kunin ang Frieren lalo na si Umamiya ng biglang. Dumating ang iba pang Shishitoren at lumapit din sila Haruka. Tinanggap ni Umamiya ang one-on-one nila ni Choji basta hindi rin gagalaw ang pareho nilang mga member pero dahil lahat ay nagsasalita at gustong lumaban ay naisip ni Choji na mag one-on-one ang lahat. At ngayon ay nagkapilian na ang lahat. Choji vs Umamiya, Togami vs Haruka, Blonde vs Longhair, Mushroom vs Suho, at Sako vs Hiragi. Ngayon ay nasa cafe ni Kotoha ang Frieren at nalaman natin na magkababata pala si Umamiya at Kotoha kaya matindi ang paghanga ni Umamiya kay Kotoha kahit hindi sila magkarelasyon kaya kung mapapahamak man si Kotoha ay siguradong magagalit si Umamiya. Naikwento ni Hiragi na ang Shishitoren noon ay isang team lang na gusto magpalakas gamit ang pakikipaglaban pero hindi sa level na hahabol ng isang bata at nagkaroon din ng away dati ang dalawang team. Pero maganda pa rin sa pakiramdam pero nagbago iyon noong naging leader na si Choji. Sinabi ni Umamiya na isang conversation ng pakikipaglaban kung saan nakikilala mo rin ang kalaban dahil dito sabay hingi ng omelette kay Kotoha. Ngayon ay papasok na sila sa teritoryo ng Shishitori at ngayon ay nagkasalubong na ang dalawang team at nagkita. Ngayon ay nandito na sila sa base ng Shishitori, Ori, na ang ibig sabihin ay cage. Tapos ay pumasok na sila at dito gaganapin ang bawat laban ng one-on-one nila sa stage na ito ng dating sinehan at maraming manonood na taga Shishitori. Natatakot si Nirei dahil napapaligiran siya ng Shishitori pero pinaharap siya ni Haruka para matuto siya at saka tumakbo sa harap si Choji para formal na simulan at nagsigawan ang lahat. Sinabi ni Umamiya na hindi importante ang laban nila kaya pwede silang kumalma pero sumagot si Haruka na kahit pa ganun ay hindi pa rin sila magpapatalo. Ang unang maglalaban ay si Blonde at Sug Ishita, dahil nagrepresenta ang isa kasi kanina pa raw siya tinitignan ng masama at ngayon ay magkaharap na sila. Inuto ni Blonde si Sug Ishita dahil naging concern siya kay Umamiya saglit tapos sinapak si Sug Ishita pero dinakma lang niya ang braso at mukha nito tapos ibinagsak sa sahig at sinabing lagyan ng respeto ang pangalan ni Umamiya at hindi na tumayo ulit ang kalaban. Pinalakpakan pa si Sug Ishita ni Choji kahit kalaban ito dahil sa lakas niya tapos ay kita dito na napakaseryoso ni Togami at tumayo ito pero pinaalis muna ni Choji ang natalo na parang bagay lamang. Ang sunod na maglalaban ay si Suho at ang kanina pa na parang natatakot at kinakabahan na Shishitori at bago magsimula ay sinabi ni Suho na gagawin niya ang makakaya niya para makakip up kay Haruka. Dahil naangasan siya sa kanya bilang isang manlalaban. Ngayon ay magkaharap na sila at tinatrash talk pa ni Suho ang kalaban niya kaya nagalit na talaga siya para mauna umatake na nadepensahan naman ni Suho at umatake uli siya pero siya ang bumagsak sa sahig. At gamit din ang mabilis na paa ni Suho at napansin ni Umamiya at Haruka na pinagtitripan ni Suho ang kanyang kalaban para ipahiya sa pagkakaiba nila ng kalakasan. Tuloy-tuloy pa rin ang laban nila pero hindi ito sineseryoso ni Suho at parang sumasayaw lamang sila ng paulit-ulit habang nasasaktan ang kalaban. Habang umamba ng sipa si Suho ay tinuturuan niya ng leksyon ang kalaban niya tungkol sa pagkakaroon ng imahinasyon ngunit nang aatake na si Suho ay ipinatigil na ito ni Togami dahil sa ipinakita niyang kahinaan ay hindi na agad siya kabilang sa Shishitori.
Hinayla ng lalaking kakatalo lang ang tropa niya kanina na bumagsak din at takot na takot siya at ngayon ay sisimulan na ang kasunod na laban at tumayo si Haruka pero tumayo din si Sako na tila ba kakilala ni Hiragi dahil itinuro siya at kinilig pa nga si Haruka dahil pinagkakatiwalaan siya ni Hiragi na matalo ang second in command ng Shishitore. Napapaisip ang lahat kung magkakilala ba ang dalawa dahil pati si Sokka pala ay bihira humingi ng one-on-one kaya natanong din ni Togami kung may nangyari ba sa kanilang dalawa ni Hiragi. Magkaharap na ang dalawa at unang sumugod si Sokka at mabilis ang galawan niya na sumuntok at sumipa ng sunod-sunod pero nadedepensahan naman ito ni Hiragi. Nagpapalitan ng atake ang dalawa pero wala pang nagkakatamaan at parang ang nagdidikta ng laban ay si Sokka dahil sa kakaiba niyang atake at nalaman natin na isa sa top 5 ng Shishitore si Sokka at siya ay may pinakamaraming laban sa kanila. Matalino makipaglaban si Sokka at naiilaga niya rin ang mga atake ni Hiragi at nakita natin na bata pa lamang ay magkakilala na pala sila tapos ay lalong bumili si Sokka kaya nasipa niya si Hiragi at napatalsik at parang hindi na natayo pa kaya nagalit si Haruka dahil naiinsulto rin sila pagkatalo niya pero tumayo bigla si Hiragi at sumuntok pero nailagan pa rin ito at nalaman natin ngayon na ang ibig sabihin ng Tamanten na pinangungunahan ni Hiragi ay Bishamanten na ang ibig sabihin ay ang God of War na kinokontrol ang laban. Bago matuloy ay nag-flashback muna ngayon sa past ni Sokka na binyuli at binubugbog at sinagip ni Hiragi at naipapakita ulit ang kasalukuyang laban nila na nagkakapalitan na talaga sila ng suntok dahil seryoso na rin si Hiragi. Walang tigil ang bakbakan nilang dalawa at dikit na dikit ang laban dahil sa sunod-sunod na mga atake at namamangha rin ang lahat ng nanonood dahil bihira makanood ng ganitong klaseng one-on-one. Napakaangas ng laban nila ngayon at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagpapalitan pero napansin ni Togami na nakakalamang si Hiragi at ngayon ay nailigtas na ni Hiragi si Sokka mula sa mga nagbubuli. At gusto niyang magpaturo paano makipaglaban at hinahangaan niya pala si Hiragi noon pa ngunit nabago ito noong pinatigil siya ni Hiragi na sumunod sa kanya dahil hindi niya kukunin ang top spot para suportahan si Umamiya. Dito ay maraming binugbog si Sokka at ang nakakita sa kanya ay si Choji at Togami na inaya na din siya sumali sa kanila at ang naging goal niya ay maging malakas at matalo balang araw si Hiragi. Umatake si Sokka mula sa baba at inuto si Hiragi ngunit inasahan niya pa din ito at na-counter-attack at nang sumuntok sa galit si Sokka ay sinalo ito ni Hiragi at nag-sorry tapos ay sinuntok niya sa tiyan na itinapos naman ng laban at natalo si Sokka na sinasabing humahanga pa rin siya kay Hiragi at gusto pa ring sundan. Si Hiragi na mismo ang nagbaba kay Sokka sa stage at nang tatanggalin ni Togami ang jacket ni Sokka ay pinigilan siya at sinabing tapusin na muna ang one-on-one niya bago niya gawin iyon. Nagsimula ang kasunod na episode sa isang flashback ni Togami kung saan siya ay naglalakad patungo sa kanyang sarili na nakatamba habang naulan at tinatawag siya ngayon ni Choji sa kasalukuyan at sinasabing siya na ang kasunod na lalaban at nagsigawan ang lahat dahil sa excitement at tuwa nila na lalaban ni si Togami, ang kanilang second in command. Magkaharap na sila at nag-usap pa ang dalawa saglit na enjoyan ng kanilang laban tapos ay nasa fighting stance na sila pareho at ang unang umatake ay si Haruka na nasalo naman agad ni Togami at sumuntok siya pero nasipa ito at ngayon ay sumugod naman si Togami at tila ba naghahabulan ang dalawa pero ang naiwas ay si Haruka dahil din sa bilis ni Togami. Nahihingal ng bahagya si Haruka dahil ilag lamang ang nagagawa niya nang bigla niya siyang nasipa sa ulo at nagdugo pero natuwa pa dito si Togami at binaliktad siya bago tapakan at sinasabing naiinis siya kay Haruka dahil sa sinabi niya noon na boring siya at dinakma niya si Togami ngunit siya pa ang naatake dahil naibagsak ang ulo niya. Binuhat niya si Haruka na parabang talo na at sinabing mas boring siya dahil puro lamang siya salita at kay abangan at nagalit si Haruka sa narinig niyang ito at umamba ng mahinang suntok at dinakma ang braso tapos ay atake na muli ngayon at nataman niya ulit si Togami at sinabi ni Haruka na hindi siya matatalo kay Togami kahit pa ikamatay niya iyon. Nagsimula ulit ang laban nila at nakakatama na ngayon si Haruka at ikinagugulat ito ng lahat at nang umatake si Togami ay nailagan niya ito at nasipa ng sobrang solid sa mukha habang nakatayo sa isang kamay at bigla namang bumawi agad ang kalaban, nasipa siya sa tiyan kaya nahirapan siya tumayo at huminga na agad naman siyang tinapakan ni Togami.
Ngunit hindi pa rin tapos dahil tumatayo pa rin si Haruka habang nagsasalita na hindi naman power ang Shishitoren dahil bumubugbog sila ng bugbog na at humahabol ng bata lang kaya hindi siya matatalo. Sa katulad nila pero sa huling tapak ni Togami ay hindi niya pinatama kay Haruka dahil hindi niya daw alam ang mga sinabi niya at lumapit bigla sa dalawang natalo kanina at tinanong niya kung ano ba ang ginawa nila at binugbog ang dalawa. Nag-flashback ngayon sa dati na si Togami ay bumubugbog ng maraming mga taga-Shishitoren at nakita ito ni Choji tapos ay inaya siya na maging parte ng kanilang team. Hindi pa siya nasagot ay kinuha na siya ni Choji at doon pala sila nagkakilala. Nag-usap ang dalawa tungkol sa devotion to power kung saan ang power ay ginagamit biglang susi sa pagiging malaya at noon ay masayang-masaya pa sila pareho dahil nagpapaunahan daw sila maging pinakamalakas kahit walang intensyon si Togami maging ganun at naramdaman niya rin maging masaya at malaya. Ngunit dumating ang isang araw kung saan leader na si Choji at siya na ang pinakamalakas at malaya, ngunit hindi daw yun masaya sabi niya nang may dumating na Shishitoren at may nabugbog silang teammate pero sinipa pa iyon ni Choji dahil bumalik agad siya pagkatapos matalo at hindi siya lalakas at doon nagmula na hindi kabilang ang mahihina sa Shishitoren. Ang inspirasyon pala ngayon ni Togami ay ang bumalik ang pagiging masiyahin ni Choji kaya natuloy ngayon ang laban ngunit napansin ni Haruka na hinayaan niyang maatake siya at sinabi ni Togami na ang Shishitoren ay para sa malalakas pero hindi para sa mga bully at nainis si Haruka dahil isa daw siyang bully ngunit bakit siya nandito kaya lame talaga siya at mananalo si Haruka sa kanya para maging maangas na kalaban muli siya nagugustuhing makalaban ni Haruka at sabi niya pa ay kahit gaano kalakas ang kalaban niya ay hindi magbabago ang tingin niya o mabago ang sarili niya. Naalala ni Togami dito ang nakaraan kung saan siya ay nagbago dahil sa pagiging leader ni Choji kaya nasipa siya ni Haruka at natawa ngunit bumawi na siya ng seryoso at ngayon ay magsisimula ang kanilang tunay na laban. Nagpapalitan na sila ng suntok at sipa kung saan hindi natin malaman kung sino ang nakakalamang dahil pareho silang nakakatama at nasasaktan ng isa't isa dahil sa angkin nilang bilis at lakas at napansin ng manonood na pareho silang nakangiti at tumatawa habang lumalaban at kitang-kita natin na pareho silang natutuwa sa kanilang laban kasi seryoso na sila pareho. Mahaba ang kanilang laban at sabi ni Haruka sa isip niya ay komportable ang pakiramdam niya sa pakikipaglaban kay Togami at sa isip naman ni Togami ay masiyadong nag-e-enjoy si Haruka sa laban nila. Habang gumagaling siya ng gumagaling at nagkasipaan sila sa mukha na mala Dragon Ball at pareho na silang bumagsak habang natatawa pa rin dahil parehas sila nag-e-enjoy at tila ba ito na ang huling suntok na magtatapos ng laban nila at nagpasuntok na lamang si Togami dahil lalakas pa daw si Haruka at nagpasalamat pa siya sa kanya para sa kanyang natutunan sa mga sinabi ni Haruka at sumuko na si Togami. Ngunit nagalit pa si Haruka dito at tinanong bakit kusa siyang nagpatalo pero sumingit na si Choji para ayain si Umamiya na makipaglaban na sa kanya pero sinusubukan siyang pigilan ni Togami pero sinipa lang siya ni Choji palayo at sinabing manahimik dahil natalo siya at hinawakan ni Haruka si Choji at inambehan ng suntok pero napigil ito ni Umamiya at sinabi niya rin kay Togami na siya na ang bahala. Sabi ni Choji ay naiinggit siya sa Frieren dahil lahat ng malalakas ay nasa kanya pero kapag natalo niya naman si Umamiya ay makukuha niya rin lahat at siya na ang pinakamalakas at pinakamalaya kaysa sa iba na mas mababa sa kanya at nagsimula na siya umatake. Kakaiba naman ang laban ngayon dahil nasa depensa si Umamiya at malikot makipaglaban si Choji ngunit ni-predict naman ito ni Umamiya kaya niya nadedepensahan at naiilagan ang mga atake ni Choji. Tuloy-tuloy pa rin ang laban at napakalikot nga ni Choji kaya siya ang pinakabatang naging leader sa history ng Shishitoren at sumuntok na ng seryoso si Umamiya na parang demonyo at nagdugo agad si Choji at sinabing siguradong hindi siya matatalo. Kahit pa natatamaan ng mga suntok si Umamiya ay parang wala itong epekto sa kanya at dumedepensa at umaatake pa rin siya ng walang pakundangan at iyon na nga ang sinabi ni Umamiya na walang bigat ang mga suntok niya dahil walang ipinaglalaban si Choji. Hindi pa rin ito naiintindihan ni Choji kaya umatake na lang ulit siya ngunit napabagsak siya ni Umamiya sa sahig sa isang suntok lamang tapos ay nagagalit pa lalo si dahil sa sinasabi ni Umamiya na naaawa siya sa kanya dahil mukhang hindi naman siya nagsasaya kahit pa nasa top spot na siya at nasapak na naman siya ni Umamiya ng malakas.
Napasigaw na lamang si Choji dahil litong-lito siya sa nangyayari at sinabi niya ngayon na ayaw niya kay Umamiya at wala na siyang gusto makuha at nagwala na ito sa galit at inatake ng sunod-sunod. Si Umamiya na bumagsak at tinatanggap ang bawat suntok habang nagdurugo ngunit nagsalita pa rin siya habang sinusuntok ni Choji at kinagat na siya nito ngunit niyakap niya lamang siya. Naalala nila noon ang naging away ng Shishitoren at Boferen kung saan mas mabigat ang mga suntok ni Choji noon kumpara sa ngayon kaya tinutulungan ni Umamiya maalala ni Choji kung anong meron siya noon at inihampas ang sariling ulo sa kanya. Bumalik ngayon sa isang flashback kung saan magkakasama ang mga Shishitoren at may lalabanan pala sila pero nakalimutan niya agad kung sino at nagtawanan sila ngunit nawala bigla ang paligid at nalaglag siya sa butas at nagising sa laban muli na ang salubong ay si Togami na paiyak na. Napagtanto ni Choji na natalo siya at ikinwento niya ang panaginip kay Togami na nagsasaya sila noon at naisip ni Choji na nagsasaya siya kapag masaya rin sila sa paligid niya kaya sinabi niyang. Ngumiti si Togami ngunit nagsorry muna siya dahil hindi niya tinulungan si Choji na ma-realize ang kamalian niya at iniwan niya lamang siya mag-isa habang naiiyak-iyak siya. Naniwala si Choji noon na ang pagiging leader ay ang panalong matatanggap niya sa kanyang buhay at magiging malaya siya na walang katumbas ngunit nang naabot niya ito ay wala siyang nakuhang kayamanan at wala siyang naramdaman kaya't nag-iisa na lamang siya at ngayon ay napagtanto niya na ang kanyang kamalian na noon pa lamang ay tunay na ang kanyang pagsasaya at nagpasalamat siya kay Togami dahil ginawa niya ang best para hindi magwatak-watak ang Shishitoren at umiiyak na silang dalawa dahil dito. Tumayo si Choji at ibinibigay ang jacket kay Umamiya bilang pagkatalo niya at pati ang buong Shishitoren ay binibigay sa kanya ngunit tinanggihan niya ito dahil wala naman siyang interest nung una pa. Lamang nakunin sila kahit pa siya ang manalo. Ngayon ay kumakain na ang Boferen at Shishitoren leaders ng magkakasama at chibog na lang sila ng chibog na para bang walang nangyari kanina kahit puro sila sugatan. Napansin ni Umamiya na hindi kumakain si Togami kaya pinansin niya ito nang lumuhad siya bigla at nagsorry dahil sinisisi niya ang kanyang sarili na punot dulo ng lahat ng nangyari iyang pagiging bulok ng Shishitoren at ang gulo na nangyari ngayon kaya pati si Choji at ginawa rin ang ginawa niya at nagsorry sa Boferen. Sinabi ni Umamiya na bahala si Haruka magdesisyon kung anong gagawin sa kanila at sinabi niya na dapat ay maging matinong tao na si Togami at Choji at huwag namang bubali kaya napatanong si Choji kay Umamiya na kahit nasa top spot siya ay masaya pa rin siya at ang sagot ni Umamiya ay mahilig kasi siyang kumain pati na ang pakikisama sa mga tao habang nakain at pakikipagtawanan at pakikipag-usap sa mga ito. Kaya ginasto ni Umamiya maging top spot ay dahil make keep up niya ang pagkain kasama ang iba pang mga tao na gusto niyang masaya lamang at dahil doon ay nagsasaya siya lalo sa pagkain. Sinabi rin na hindi siya naging top spot ng mag-isa lang dahil marami ang tumulong sa kanya na ang bawat hiling niya ay hiling na rin ng iba para sa lahat kaya kahit ano pang hadlang ang dumating ay hinding-hindi siya matatalo. Umuwi na ngayon ang Boferen at sinalubong sila ni Sasaki sa cafe dahil natakot siya ngunit sinabihan naman ito ni Umamiya na tapos na at pumasok na sila sa cafe ni Kotoha. Nang uuwi na si Haruka ay kinuha siya ni Umamiya at sinabing magja-celebrate pa sila ng araw na ito dahil gusto rin siya kausapin ni Umamiya at ito pala ay tungkol sa pag-uusap ni Haruka at Togami sa pamamagitan ng kanilang laban at napansin iyon ni Umamiya noong umamba ng suntok si Haruka kay Choji noong sinipa niya si Togami. Nalilito si Haruka dahil madaling natatanggap ni Umamiya ang lahat ang plano nga ni Haruka ay ang kunin ang top spot mula sa kanya at dahil lagi lamang mag-isa si Haruka ay pakiramdam niya hindi niya maaabot ang top spot ngunit sinabihan siya ni Umamiya nakita niya na siya ay hindi sumusuko at willing na tumanggap ng tao at kapag nagawa niya iyon at kahit siya ay maaabot ang top spot. Kaya namumula si Haruka habang sinasabi ito ngunit bigla na namang mangbabato ng upuan si Sag Ishita dahil galit na naman siyang kinukuha ang top spot kay Umamiya. Pagkapasok ni Haruka, Suo, at ni Rei sa school ay pinagtitinginan sila ng lahat at dahil pala nabalitaan na ng lahat ang mga nangyari kahapon na nilabanan nila ang Shishitoren at lumapit ang isang orange ang buhok na nagpupol up noon at siya ay si Sugera. Para siyang naghanda at tinanong niya si Haruka kung ano ang niyang virtue dahil naipapakita daw noon kung paano mamuhay ang isang tao at paano siya mag-isip at nag-aya siya na kumain pagkatapos ng school para pag-usapan ang virtue ng lahat pero umalis sila.
Ngunit natuloy pa rin silang apat at ngayon ay nasa kainan sila na puro wrestling ang nakapaligid at pagkapili nila ng pagkain at inaya ni Sugere si Haruka ng isang laban dahil naangas siya sa kanya noong sinabi ang tungkol sa pagkuha ng top spot. Bigla namang pumasok ang pink na buhok na lalaking ito na kaklase din nila na may kasamang babae na mukhang girlfriend niya dahil magkahawak sila ng kamay at ang pangalan niya ay Kiryu at siya ay galing sa isang rich kid na school pero tumalo siya ng mga third years noong first year pa lamang siya at may mga gustong malaman si Haruka tungkol sa kanya at napansin nila ito kaya tinawag tuloy ni Sugere si Kiryu na sumama sa kanila pero busy pa siya kaya sinabing sa school na lang sila mag-usap. Pumunta si Sugere sa table ni Kiryu at pinipilit na sumama sa kanila na parang ikinatakot ng babae kaya sinabi ni Kiryu na itigil na ito dahil isa siyang lalaking malaki ang katawan at sigaw at ikakatakot nga naman iyon ng isang babae kaya nagsorry si Sugere at umalis na lamang si Kiryu at kasama niya. Nagkaroon bigla ng ingay sa labas at may nanggugulo kila Kiryu at ang nangyari pala ay may lalaking ginugulo ang babae kaya binugbog niya ang lalaki at itinakbo ang babae at ngayon ay nagtawag na ng maraming tropa ang lalaki para bumawi sa kanya. Sumugod ang lalaki na sinipa naman agad ni Haruka kaya naghanda na ang tatlo para makipaglaban sa grupo ng mga lalaki. Naunang masuntok si Sugere pero hinayaan niya lang pala ito kaya babawi na siya at gumamit siya ng wrestling move para matalo ang isang kalaban at maangas ang pakikipaglaban ng tatlo dahil parang mayroon silang teamwork sa ginagawa nilang mga atake sa mga lalaki at bumagsak na ang lahat ng lalaki sa kanilang tatlo. Hiningi ni Kiryu ang contact info ni Haruka pero hindi niya alam kung paano iyon kaya nakita tuloy ni Kiryu na whether lang ang contact niya at tinawanan siya ng mga ito. Nagchat-chat ang mga ito sa kanilang GC tungkol sa pagpili ng grade captain na hindi alam ni Haruka kung ano ngunit hindi siya makahabol sa kanilang mabibilis na chat dahil ang bagal niya mag-type kaya pumunta na lang siya ng school para itanong ng personal. Pumasok na ngayon sa room nila ang mga second year na sina Inamoto, Kusumi at Kaji at sinabing magdedesisyon na sila kung sino ang kanilang grade captain at ang grade captain ay coordinator ng buong klase at responsibilidad niya ito at bigla namang ni-nominate ni Suo si Haruka bilang grade captain nila. Ikinagulat ito ni Haruka pero pumayag at umagri din sina Sugere, Kiryu at Nirei sa suggest ayon na ito ni Suo at itinuro naman ni Haruka si Sag Ishita pero hindi to interesado kaya sinabi ni Suo na kung papayag si Haruka ay magiging secondary siya at si Nirei at payag din naman ang lahat ng kaklase nila sa ganitong kalagayan nila at bigla namang sumigaw si Kaji ng sobrang lakas na nananahimik lang kanina na bilisan ang pagpili ng grade captain dahil simpleng gawain lang naman ito at kaya pala malakas ang boses niya ay dahil ang lakas din ng volume ng pinapakinggan niya at siya pala ang grade captain ng tamang team ng second years kaya nagdesisyon na rin siya na si Haruka ang grade captain at nagpalakpakan na ang lahat. Nagpapatrol ngayon ang bagong officers ng first year kasama si Kaji at Kusumi at may hahanapin sila ngayong anak na babae na nawawala at iniasa na ito ni Kaji kay Kusumi. Sinabi ni Suo sa GC ang sinabi ni Haruka kaya nahiya ito at namula pero na-hype up naman ang mga member niya nang biglang may bumagsak na pusa sa mukha niya at ito pala si Rise-chan na hinahanap ng matanda na agad naman nilang hinabol pero umakyat ito sa building pero nagawa rin ito ni Haruka nang walang hirap kaya siya nang tumuloy sa paghabol kahit kung saan-saan pa sila umabot ay hindi tumitigil sa pagtakbo ang pusa pati ang humahabol na si Haruka ngunit tumalon ang pusa sa tulay na tinalon din ni Kaji para mahabol at nagtagumpay sila maibalik ang pusa sa matanda. Tinanong ni Haruka ano ang gusto niyang gawin bilang grade captain pero sinabi niyang wala kaya nagtaka dito si Haruka at sinabi ni Kaji na inaasahan niya lang din ang kanyang mga member tulad kong paano sila umasa sa kanya kaya ginagawa niya kung ano ang kaya niya para sa kanila. Pumunta si Haruka sa cafe at nalaman din ni Kotoha na siya ang naging grade captain at sinuggest ni Kotoha na simulant niya sa pagtawag sa pangalan ng kanyang mga member dahil hindi niya pa ginagawa. Iyon kaya piyang practice siya ni Kotoha sa kanya pero tumakbo na lang siya. Pinatawag ni Umamiya ang lahat ng grade captain sa pinakamataas na floor ng school kung saan magkakasama na rin ang ibang officers pero salo pala ni Nirei ang pangalan at mukha ng lahat ng napasok sa Fear and mapa sino man yan dahil yun daw ang magiging paraan niya para makatulong sa kanila at si Suo naman ang magiging negotiator dahil magaling siya makipag-usap pati na sa pagkuha ng information mula sa ibang tao.
Dumating na si Umamiya kasama ang 4 Kings of Fahrenheit at ang kanilang secondaries. Nababaliw at napapahanga ng sobra si Nirei dahil sa mga taong nasa harap niya na sina Tsubakino, ang leader ng Jokoko team, si Mizuki, ang leader ng Kamoko team, si Momos, ang leader ng Zojo team, at si Hiragi, ang leader ng Taman team. Binati ni Umamiya ang lahat ng bagong grade captains at inaasahan niya ang mga ito dahil limitado lang ang kanyang gawin mag-isa at sinabing magtulungan ang lahat. Sa Taman team ay nakita at nakilala niya na ang lahat dahil nakasama niya na sila sa pinakaunang laban niya at nakakausap ngayon. Naglalakad lamang ang 5 nang may nakita silang mga tao na nakaputing jacket at para bang may hinahanap kaya tinanong nila sila at sinabing naghahanap sila ng Frieren na hindi sila at sila pala ay isa. Ring team na ang pangalan ay Kill nang may sumigaw at nakita nila ang isang Frieren na kaklase na bugbog at nagdudugo. Nagpapaliwanag na si Anzai sa nangyari sa kanya pero sinabi niya lang na hinabol siya ng napakalaking aso kaya nagtago lang siya hanggang sa maging ligtas pero hindi agad naniwala si Haruka pero sinabi ni Anzai na wala lang talaga ito at paalis na nang tinanong siya bigla kung nakaaway ba niya ang Kill at obvious naman na oo. Magkausap ngayon si Anzai at isang babae tungkol sa pagkuha ni Anzai sa isang Nagato pero away humingi ng tulong ni Anzai sa Frieren dahil personal na problema niya daw iyon pero nakita pala ito lahat ni Haruka kaya tinanong niya ang mga detalye. Magkababata pala si Anzai at ang babae pati na rin ang Nagato na nabanggit kanina pero nagkahiwa-hiwalay sila ng high school at nakita ng babae si Anzai na may sugat na galing daw pala sa Kill at ang nakita niya palang nagnanakaw na tinanggalan niya ng hood ay si Nagato kaya gulat na gulat silang dalawa kaya pala sinubukan niya ngayon kausapin si Nagato pero bumalik ng sugatan kaya naiiyak ang babae na parang wala siyang magawa. Kaya sinabi ni Haruka na siya ang bahala dahil kaklase niya pa rin naman si Anzai at malakas siya kaya natuto siyang tumulong sa iba. Nasa room na silang lahat ay may nagbigay ng letter na para kay Anzai na galing daw sa isang taong nakahod kaya ikinatakot ito ni Anzai at mukhang picture ang laman nito at pagkakita niya ay tumakbo. Siya palabas at hinabol siya ni Haruka at nakita niya na binubugbog pala ng Kill si Nagato at pinapapunta siya sa isang abandoned warehouse kaya ikinwento na ni Anzai ang katotohanan. Nagsimula yun 2 days ago noong may nakita siyang nagnakaw at si Nagato pala iyon na sinuntok siya at tumakbo na lang papalayo kaya pumunta uli siya kinabuksan at nakita niya si Nagato na binubugbog. Dahil hindi siya nakapagdala ng sapat na pera sa Kill kaya umatake si Anzai para ipagtanggol si Nagato pero tinanggihan ni Nagato ang tulong niya kaya isa rin siya sa bumugbog kay Anzai at iyon ang kabuuan ng nangyari kaya nanguna na si Haruka na pumunta doon dahil nangako na siya sa babae na ibabalik niya si Nagato sa kanya at narinig pala ito lahat ng buong klase at sinabing hindi niya kailangan itago iyon mula sa kanila at handa silang tulungan siya kahit hindi bilang Frieren. Ngayon ay pupunta na ang buong klase para tulungan siya at dito na natapos ang anime. Sabay-sabay nating abangan ang Season 2 ng Windbreaker para malaman ang kasunod na mangyayari. Kung nagustuhan mo ang recap na ito ay ilike mo na ang video at mag-comment kung anong anime pa ang gusto mong i-recap natin. Mag-subscribe ka na rin para updated ka sa bawat recap na i-upload natin. Maraming salamat! At sila ang mga shoutouts natin for today's video at kung gusto mapasama sa portion na ito ay mag-comment ka lang dyan sa baba para makita ko at mailagay kita dito. Salamat!